Okay, makakasama natin yan. Exclusive interview with Danny Kingad. Magbabalik aksyon on January 28 at 11:65 in Japan. Danny, gano'ng kasaya na after almost a year magbabalik aksyon ka at against a familiar opponent in Yuya Wakamatsu? Ayan, very excited na ako ulit na bumalik sa cage after a year na wala akong fight, and nakahanda na ako palagi and kita-kits sa kanya sa Japan. Danny, memorable yung Japan sa'yo. How does it feel na kahit pa paano makakabalik ka sa lugar na yon to get some sort of redemption, dahil alam naman natin you fell short dun sa World Grand Prix against Demetrius Johnson. Pero of course, it has been, it showcased naman na hindi ka lang basta-basta. It was a breakout performance against Demetrius Johnson. Ngayon, ganun ba rin ba ang nafe-feel mo na babalik ka sa Japan for some sort of redemption against a familiar opponent? Yes, ganun pa rin yung excitement ko pagka pumunta ako sa Japan. Kailangan ko talagang punin yung panalo at ipakita sa mga Japanese fighter na yung mga Pilipino ay talagang malalakas and they are very strong person. Danny, maraming nagulat na parang si Yuya Wakamatsu ang hinain sa'yo for this fight, for your comeback fight, or sabihin natin sa unang laban mo this coming 2024. Ikaw ba nagulat ka na ang offer si Yuya Wakamatsu? Were you expecting a different opponent, or para sa'yo does it make it does make sense from a matchmaking standpoint, kasi ikaw yung number 2 at siya yung number 4? It makes sense kasi Japan yung Japan yung event Kaya yung nararamdaman ko talaga parang si Yuya yung ilalaro sa akin kasi yung event is Japan, kaya na-excite ako ulit na makalaro yung isang malakas sa aning division. Danny, do you feel, syempre sa Yuya Wakamatsu sport, may unfinished business. Hungry siya na makakuha ng revenge. How about you? Ano ang mindset mo heading to this fight? Ano yung makikita mong reward sa laban na to? Alam ko na malakas si Yuya and gusto ko lang ulitin na manalo at makuha yung panalo sa Japan. Danny, so far sinasabi nila na parang mahirap pag rematch may familiarity element na. Ikaw ba sa tingin mo, masasabi mo bang mas maganda yung familiarity element, o masasabi mong parehong Yuya Wakamatsu, o tingin mo mag-a-adjust pa rin yung Yuya Wakamatsu coming to this rematch? Sa tingin ko ay mag-a-adjust siya kasi alam niya na yung mga techniques, alam niya na yung mga gagawin sa kanya, and I think nag-adjust siya sa mga game plan niya, and ako naman and naka-ready na din ako sa mga plan ko. Yeah, speaking of plan, may bagong kasama, bagong pangalan, bagong kulay ang i-represent mo sa 1165 this coming January. Alam ko medyo pangiti-ngiti ka dyan regarding that. Gano'n ka kasaya na parang for this fight, alam natin kay Eko Ronnie Saputra, it's no secret na mismo yung mga taong gusto mong kaensayo. Now, for this fight, sila yung kasama mong buo para sa game plan na to. Of course, I'm talking about the people at Lions Nation MMA. Gano'n ka kasaya na yung mga taong nakasama mo na nagsimula ka sa career mo sa MMA ay makakasama mo muli dito sa comeback fight mo this coming 2024? I'm very proud kasi kahit pa paano ay walang iwanan sa amin. Kung tinulungan ka doon, tutulungan ka rin ngayon. And I'm very happy and proud sa kanila kasi every time na nag-train kami ay pinapanood namin talaga na fight ng mga kalaban namin, tapos ginagawa namin siya ng game plan. And of course, yan, tuloy-tuloy na yung training namin. Dahil ba naging factor ba yung
bagong environment sa'yo as a fighter compared sa dati? Compared sa dati, talagang malaking factor sa akin. Medyo malinaw yung pag-iisip ko and yung training talagang nakafocus kami talaga sa techniques, mga game plan, and of course, parang maganda na yung focus ng pag-iisip namin. On your part, without comparing, ngayon ba masasabi mo na parang ramdam mo yung change na sinasabi ng mga, syempre, nila Joshua, Honorio, Kevin, and Edward, yung sinasabi nilang, okay, ito yung gusto namin na implement. Ito yung, sabihin natin, coming out of your comfort zone, incorporating new stuff. Yun ba rin ba yung nararamdaman mo nung ginawa nila yung mahirap na desisyon na yun almost a year ago? Almost a year ago, ganun pa rin yung nararamdaman, pero ulit? Hindi, replace natin kasi nila desisyon, sila Edward, sila Joshua, sila Kevin, sila Honorio to establish Lions Nation MMA as gusto nila is to incorporate new stuff, to explore new things, to embark on brand new avenues na makakapag-enhance pa sa development nila bilang atleta. Ikaw ba, do you feel the same now? You're training with them once again under Lions Nation MMA? Yes. It's the same sa kanila kasi we are learning new things, and ayun nga, we're teaching each other kung paano namin i-trade yung game plan nun. Danny, alam natin magpapasko. Gano'ng kahirap yung magsasakripisyo ka ng Pasko na, alam mo, na ganito, kailangan mong pagpaliban mo na yung celebration, and at the same time, kailangan mo mag-ensayo. Or tinitignan mo na to as delayed gratification na. Ganun talaga. Pagka meron kang gusto, meron kang business, talagang mag-focus ka doon. Di bali na't darating din ang araw ay makakasama mo din yung mga pamilya mo kung meron man vacation like that, mga friends mo. And para sa akin, it's okay for me. Danny, siguro last question na lang. Siguro, ano ang sabihin natin, ano yung rason na bakit kailangan abangan ng mga fight fans yung darating mo laban on January 28 in Tokyo, Japan? Dapat sa aking mga fans, kailangan abangan natin to kasi bigyan ulit na magandang laro ang aking kalaban sa Japan at gusto ko ding makuha ang panalo para sa atin. Danny, ito na pinaka-last na question para matapos na itong interview natin, itong ambush interview natin. Anong paborito mong hayop? Aso. Alam ko, iba yung sasabihin mong hayop. Pero aso. Pero pag nasa jungle ka, ano paborito mong hayop? Lion. Okay, that's it for all of us here on the MMA Superpad. At kasama natin si Danny Gingad na nalalaro at 165 in Tokyo, Japan. Alright, you.